Hello, brothers, sisters. Welcome to my channel, Bibliang Sasagot. Tara, pag-usapan natin ang apat na bagay na dapat mong sabihin bawat gabi. Apat na makapangyarihang bagay na dapat mong sabihin sa Diyos bawat gabi. Mga salitang mula sa Biblia na maaari magbago ng iyong buhay. Kapag natapos na ang araw at tahimik na ang paligid, patay na ang mga ilaw, wala nang ingay, maaaring mapansin mong mag-isa ka na lang, kasama ang mababigat na isip, mga tanong na walang sagot, o pakiramdam na tila nawawalan ka sa direksyon. Baka nakahiga ka sa kama, nakatingala sa kisame, sinusubukan manalangin, pero walang salitang lumalabas. Gusto mong lumapit sa Diyos, pero parang napakalalim ng katahimikan. Kung naranasan mo na ito, hindi ka nag-iisa. Naranasan ko rin yun. Mga gabing parang malayo o putol ang koneksyon sa panalangin. Pero ito ang katotohanan nagbibigay ginhawa. Nais ng Diyos na marinig ka. Hindi mula sa mga dasal na memorado o perpekto, kundi mula sa totoo at taos-pusong mga salita nang gagaling mismo sa iyong puso. Hindi tayo iniiwan ng Biblia nang walang gabay o kung paano makipag-usap sa Diyos. Sa halip, malinaw nitong pinapakita kung paano ang panalangin tuwing gabi ay hindi lang simpleng gawain ng relihiyon. Isa itong pagkakataon upang i-reset ang iyong kaluluwa, i-refresh ang iyong espiritu, at muling i-konekta ang iyong puso sa kapayapaan at layunin ng Diyos. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa iyo ang apat na makapangyarihang mga katagha. Lahat ay mula sa salita ng Diyos na maaaring magbago kung paano tatapusin ang bawat araw. Hindi itong mahika o formula. Ito ay mga totoo at makahulugang katotohanan na kinakapitan ng maraming mananampalataya sa pinakadilim na oras, sa pinakamasayang araw, at sa lahat ng panahong nasa pagitan. Kapag sinasabi mo ang apat na kataghang ito bawat gabi, pinatitibay mo ang iyong pananampalataya, nililinaw mo ang iyong isipan, at tinutulungan mong mamuhay na may mas lalim na layunin. Isipin mong matapos ang araw na magaan ang puso, malinaw ang isipan, at puno ng kapayapaan ang iyong espiritu. Dahil ginugol mo ang huling sandali sa isang tunay na pag-uusap sa Diyos. Isang usapang may pasasalamat, katapatan, kababaang loob, at pagtitiwala. Hindi ito tungkol sa tamang salita o pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong puso sa isa na lubos na nakakakilala sa iyo. Kaya ngayon, tuklasin natin ang apat na simpleng kataghang ito na makapangyarihan. Lahat ay nakaugat sa walang hanggang salita ng Diyos. Ang mga katotohanan ito ang magdadala sa iyo sa mas malalim na koneksyon sa iyong mailalang. Dahil tuwing gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, nakikinig ang Diyos at sabik siyang marinig kung ano talaga ang nasa puso mo. Tuwing gabi, habang sumasayad ang ulo mo sa unan, may pagkakataong kang gawin ang isang bagay na lubhang makabuluhang, isang bagay na maaari mong lubusang baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay.
Sabihin mo lang sa Diyos, salamat. Ang dalawang salita ito ay may napakalakas na kapangyarihan higit pa sa iniisip natin. Hindi lang ito magandang asal o tradisyon pang relihiyon. Isa itong sadyang pagpili upang kilalanin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang tapat na pag-ibig at ang kanyang biyayang walang hanggan. Paulit-ulit tayong tinuturuan ng Biblia na ang pasasalamat ay hindi isang bagay na ginagawa lamang paminsan-minsan. Ito ay isang araw-araw na gawa ng pananampalataya. Sa ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 5, Talata 18, malinaw ang mensahe ni Apostol Pablo. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Pansinin ang sinabi niya, hindi niya sinabing magpasalamat tayo para sa bawat sitwasyon, kung hindi sa loob ng bawat sitwasyon. Malaking kaibahan yun. May itinuturo siyang mahalaga. Hindi kailangan nakabatay sa pangyayari ang iyong pasasalamat. Nakaugat ang pasasalamat sa kung sino ang Diyos, kung hindi naging maganda ang araw mo o hindi. Malalim itong naunawaan ni Haring David. Tinawad siya ng Biblia na isang lalaking ayon sa puso ng Diyos at madalas siyang magsalita tungkol sa pasasalamat. Sa awit 136, ilang ulit niyang binanggit, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Hindi naging madali ang buhay ni David. Dumaan siya sa pagkabigo, pagkataksil, digmaan, at personal na pagkakamali. Pero kahit sa pinakamasakit na sandali, ang pasasalamat ay may binabago at sa kanyang kalooban. Sa tuwing nagpapasalamat siya sa Diyos, naaalala niyang mas dakila ang kabutihan ng Diyos kaysa anumang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Isa pang magandang halimbawa sa bagong tipan ay matatagpuan sa Lucas 17, ang kwento ng 10 ketongin na pinagaling ni Jesus. Matapos silang pagalingin, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat at napansin iyon ni Jesus. Hindi lang gumaling ang katawan ng lalaking iyon, ang kanyang pasasalamat ay nagbukas ng mas malalim ng pagpapala. Naibalik ang kanyang kalooban. Nakatagpo siya ng kapayapaan sa Diyos. Ang pasasalamat ay nagbukas ng pintuan yun. Totoo pa rin ito hanggang ngayon. Kapag sinasabi mong salamat sa Diyos bawat gabi, hindi mo lang tinatapos ang araw, binubuksan mo rin ang iyong puso. Tinutulungan ka na magpasasalamat na hindi mainiis, hindi mabalisa, o mapuno ng takot. Inililipat niya ito sa atensyon mula sa mga kulang sa buhay mo patungo sa ginhawa ng Diyos para sa iyo. Tuwing gabi, kapag humihinto ka upang magpasalamat, inilalapit mo ang iyong espiritu sa Diyos. Binibigyan mo ng puwang ang kapayapaan upang palitan ang iyong pagod at pangamba. Pero paano ito ginagawa sa tunay na buhay? Ibig sabihin nito ay pagiging sadyang mapagmasid. Balikan mo ang iyong araw. Kahit mahirap ito,
at maghanap ng isang bagay na maaari mong ipagpasasalamat sa Diyos. Maaari yun ay isang ngiti mula sa isang ekranghero, isang masarap na pagkain, isang sandali na katahimikan, o ang lakas lamang upang magpatuloy. Hindi lamang ito tungkol sa malaking tagumpay. Ito ay isa sa pagkilala ng presensya ng Diyos sa maliliit at tahimik na bahagi ng buhay. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, sabihin mo ito sa Diyos. Salamat. Banggitin mo ang ilang bagay, malaki man o maliit, at napapansin mong gumagaan ang iyong puso, lumalakas ang iyong pananampalataya, at iyong espiritu ay nananahan sa pag-ibig ng Diyos na higit pa sa iyong naiisip. Ngayon, lumipat tayo sa ikalawang makapangyarihang katagha. Sabihin mo ito sa Diyos bawat gabi. Patawarin mo ako. Kayang baguhin ng kataghang ito ang lahat. May dalaang kalayaan na bigat at ng iyong kaluluwa. Ang paghingi ng tawad ng gabi-gabi ay isang napakadakip na hakbang. Isa itong pakumbabang paraan upang bitawan ang pagkakasasala, pagsisisi at ang pressure na magkunwaring perpekto. Ang pag-amin na nagkamali ka ay hindi laging madali. Madalas nating gustong itago ang ating pagkakamali o magganap na wala itong nangyari. Pero kapag taus-puso mong sa Diyos, ang kapatawaran ay kagalingang dumarating. Pinaalala sa atin ni Apostol Juan sa 1:1-09, kung ang pinahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin at linisin mula sa lahat ng kalikuan. Hindi tumutugon ang Diyos sa pamamagitan ng galit o paghahatol. Tinutugon niya tayo ng pag-ibig, kapatawaran at biyaya. Ang pag-amin ng kasalanan ay hindi para ikahiya natin ang ating sarili. Ito ay bukas na pintuan tungo sa kalayaan at panunumbalik. Isipin mo muli sila David matapos siyang magkamali ng malaki. Hindi siya nagkunwaring ayos lang ang lahat. Sa awit 51, dumulog siya sa Diyos at humingi ng tawad. Lumikha ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos ko, at pagubuhin mo ang matatag na espiritu sa loob ko. Amen. Alam ni David na pag-amin ng kasalanan ay hindi tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa awa. Nalaman niya ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot ng mas malalim kaysa anumang pagbabago at pag-ibigo. Makikita rin natin ito sa kwento ng alibughang anak sa Lucas 15. Matapos sirain ang lahat, umuwi ang anak na handang makaawa ng kapatawaran. Ngunit hindi man lang siya pinatapos ng kanyang ama. Sa halip, niyakap siya, tinanggap at pinagdiwang ang kanyang pagbabalik. Ganyan din ang Diyos sa atin. Lumalapit tayo sa Kanya ng taos-puso. Tinatanggap niya tayo ng bukas ang mga bisig. Walang kasalanang masyadong malaki, walang kabigo ang masyadong malalim, na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kapag sinasabi mong patawarin mo ako tuwing gabi, pinanatiling malambot ang iyong puso. Mas napapansin mo ang mga ugali o kilos na maaaring humihila sa iyo palayo sa buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Isipin mong paggising mo kinabukasan ay wala kang
na pagsisisi mula sa nakaraan. Hindi mo ka na kailangan dalhin ang hiya o lungkot. Sa halip, sisimulan mo ang araw na may bagong pahina. Alam mo, pinatawag ka na ng Diyos at kasama mo siya sa bawat hakbang. Ang kapayapaan niyon ay hindi para sa perpektong tao lamang. Ito ay para sa sinumang handang lumapit sa Diyos ang tapat at humingi. Paano ito ginagawa gabi-gabi? Maghanap ka ng tahimik na sandali bago matulog at pagnilayan ang iyong araw. Nagpakita ka ba ng galit? Nagkasabi ng hindi maganda? Binaliwala ba ang tahimik na bulong ng Diyos sa iyong puso? Huwag mo hayaing mamuo ang mga ito sa loob mo. Huwag mo silang itago, ilantad mo sa liwanag. Kaibiganin mo ang Diyos ng harapan. Sabihin mo ang iyong pagkakamali, aminin mo ang laban at humingi ka ng tawad ng may kababaang loob. Ang Diyos ay sabik na magpatawad. Ginawa na niya ang pinakadakilang sakripisyo sa krus para ang kapatawaran ay maging malaya para sa iyo. Kaya't ngayong gabi, habang nakahiga at nagpapahinga, kausapin mo siya ng tapat. Sabihin mo, patawarin mo ako. Bitawan mo ang bigat na matagal mo nang dala. Hayaan mong dumalay sa iyo ang kanyang banayad na kapatawaran at madama mo ang kalayaang matagal mo nang hinahanap ng iyong kaluluwa. Tuwing gabi, may isa kang makapangyarihang pagkakataong. Isang sandaling maaari mong isuko ang lahat ng iyong alalahanin, takot at pinagdadaanan sa pamamagitan lamang ng mga salita. Tulungan mo ako. Maaring mukhang napakasimple para maging mahalaga. Pero ang taos pusong hiling na ito ay isa sa makapangyarihang panalangin. Maaari mong sambitin kapag hinihiling mong makialam ang Diyos sa iyong sitwasyon. Tinatanggap mo ang isang katotohanang nakababago ng lahat. Hindi mo kailanman kailangan harapin ang buhay na mag-isa. Mula sa simula, ang layunin ng Diyos ay sandigan natin siya. Malinaw itong sinasabi sa awit at 46 talata 1. Ang Diyos ang ating kalungan at kalakasan, laging handang tumulong sa oras ng kagigipitan. Napansin mo ba? Laging handa. Ibig sabihin, hindi lang siya naroroon kapag maayos ang lahat. Hindi siya pasamantalang o lumalapit lang kapag perfecto ka. Hindi palaging naroon ang Diyos. Laging handang lumapit sa iyo, takot at pasanin at sakit sa tuwing tatawag ka sa Kanya. Tingnan natin ang kwento na Hana sa unang Samuel 1. Ilang taon siyang nanalangin para sa anak. Dala-dala ang matinding kalungkutan at hiya. Pero isang araw, hindi niya kinaya ang pananahimik. Dinal niya ang sakit ng Diyos at nalalangin ng bukas. Hindi sa magarbong pananalita, kung hindi sa hilaw at totoo niyang damdamin. Nagmakaawa siya sa tulong at hindi siya tinanggihan ng Diyos. At hindi siya hinusgahan o binaliwala. Kumilos ang Diyos. Sinagot niya ang panalangin hindi lang sa pamamagitan ng pagbigay ng anak, kung hindi sa pagbibigay ng kapayapaan. Natuklasan ni Hana kung ano ang nangyayari kapag lumapit tayo sa Diyos ng buong katapatan at humihingi ng tulong. Isa pang halimbawa ay si Haring Jehoshaphat sa 2 Kronika 20. Isa siyang makapangyarang pinuno. Pero nang napalibutan ng mga kaaway,
Hindi siya nagkunwaring kaya niya. Sa halip sinabi niya sa Diyos, hindi namin alam ang aming gagawin. Pero sa iyo kami nakatingin. Ang makapumbabang pahayag na iyon ay nagbukas ng pintuan para kumilos ang Diyos. At kumilos siya, lumaban siya sa kanila at binigyan ng tagumpay ang kanyang bayan. Natutunan ni Jehoshaphat ang isang bagay na dapat dating lahat tandaan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagdepende sa Diyos, hindi sa ating sarili. Marahil ngayon, may hinaharap kang masyadong mabigat para sa iyo. Maaaring pasan mo ang sakit na hindi nakikita ng iba, stress, asa pera, emosyonal na mabigat, problema sa relasyon, o matinding pag-iisa. Ano man yon, alam ng Diyos. Nakikita ka niya. At handa siyang buhatin ka kasama mo. Mismo si Jesus ang nagbigay ng paanyaya sa sinumang pagod at nabibigatan. Sa Mateo 11, talata 28, sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan, at kayo'y papahingayin. Paano mo hihilingin ang tulong ng Diyos sa gabi-gabi? Magsimula ka sa katapatan. Sabihin mo sa Kanya ng diretsyo kung ano ang pinagdadaanan mo. Huwag mong pagandahin. Sabihin mo ng simple, Diyos, pagod na ako, balisa ako, kailangan kita. Ang mga simpleng salitang yun. Kapag taos puso, kayang magbuksan ng pintuan para kumilos ang Diyos sa makapangyariang paraan. Kapag tahimik na ang gabi, mabigat ang iyong puso, huwag mong timkimin. Ibulong mo, tulungan mo ako. At habang inaabot mo sa Kanya ang bigat, mapapasin mong may nangyayari. Kumikilos ang Diyos. Inaaliw niya, pinalalakas niya, nagpapakita sa mga paraang hindi mo inaasahan. Laging naroroon ang Diyos. Laging nagmamalasakit. Laging handang tumulong. Pero hinihintay niya ang iyong paanyaya, humiling ka. Ngayon ay dumating tayo sa ikaapat na makapangyarihang katagang maaari mong sabihin sa Diyos bawat gabi. Gabayan mo ako. Ang dalawang salitang to ay tunay na maaaring magbago ng iyong buhay. Madalas maging magulo ang buhay. Lalo na kapag kailangan mong gumawa ng mahalagang desisyon. Araw-araw, may mga pagpipilian ka. Ang ilan ay maliit, pero ang iba ay mabibigat na kahihinatnan. Maaaring iniisip mo ang tungkol sa mga relasyon, trabaho, pananalapi, pamilya, o ang iyong pananampalataya. At hindi laging malinaw kung alin ang tamang desisyon. Pero may magandang balita. Hindi mo kailangang malaman lahat ng sagot ng isa. Sa Kawikaan 3:5 hanggang 6, may isang napakagandang pangako. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Sa lahat ng iyong lakad, kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Napansin mo ba? Nangako ang Diyos na gagabayan ka. Hindi sa pamamagitan ng malabong mga pahiwatig o hulaan, kung hindi sa malinaw na tunay na direksyon. Kapag tunay mong pinagkakatiwalaan siya at inaayayahan siyang manguna. Kapag sinasabing mong, gabayan mo ko, pinipili mong isuko ang iyong mga desisyon sa Diyos. Ipinapahayag mo, mas nagtitiwala ka sa iyo kaysa sa sarili kong pag-unawa.
Ang simpleng kilos na ito ay nagbubukas ng pinto para pumasok ang karunungan sa iyong buhay. Tingnan natin si Haring Solomon. Sikat siya dahil sa kanyang pambihirang karunungan. Pero hindi basta dumating. Nabigyan siya ng Diyos ng pagkakataong humiling ng anuman. Hindi niya pinili ang kayamanan o kasikatan. Humiling siya na mas mahalagang bagay. Bigyan mo ako ng puso ng marunong kumilala ng tama at mali. Inlalang ng Diyos ang kahilingan yon. Hindi lang karunungan ang binigay. Higit pa sa hiningi niya. At ang parehong prinsipyo ay totoo rin para sa atin. Kapag humihingi ka ng gabay sa Diyos, tumutugon siya na mas higit pa sa inaasahan mo. Isipin mo si Moises. Napakalaki ng responsibilidad niya. Pinamunuan niya ang libu-libong tao sa ilang. Hindi siya umasa ng sariling talino o kayanahan. Palagi siyang humihingi ng gabay ng Diyos sa bawat hakbang ng paglalakbay. Isa sa pinakamakapangyarihang panalangin binanggit niya ang matatagpuan sa Exodo 33. Kung hindi ka kasama sa amin, huwag mo kaming paalisin mula rito. Simple, pero napakalalim ng kahulugan. Alam ni Moises na isang bagay na madalas nating makalimutan. Kapag wala ang gabay ng Diyos, tayo'y mahina, nalilito, at madaling maligaw. Pero magsinusundan natin ang kanyang pamunguna, natatagpuan natin ang lakas, direksyon, at mas malalim na layunin. Sa sarili mong buhay, ang paghingi ng gabay sa Diyos bawat gabi ay nagbubukas ng daan sa banal na karunungan at pag-unawa. Mga bagay na lampas sa sarili mong kasayahan. Isa rin itong pagsag-ayon na ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Ang iyong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At kaya mong pagkatiwala sa Kanya ang bawat hakbang para ilayo ka sa kalikuan, pagkakamali at sakit. Isipin mo ang kapayapaang mararamdaman mo kapag alam mo ang lumikha ng sanlibutan ang gumagabay sa iyo patungo sa tamang daan. Paano mo ito ginagawa gabi-gabi? Magsimula sa pagiging diretsyo. Kausapin mo siya tungkol sa mga bagay na bahagi ng iyong buhay kung saan ka naguguluhan. Magtanong ka ng tapat, Panginoon, ano ang dapat kong gawin tungkol sa oportunidad na ito o ipakita niyo po ang tamang landas sa sitwasyong ito. At pagkatapos, magtiwala kang tutugon siya. Maaari siyang sumagot sa pamamagitan ng Biblia, sa payo ng mga taong may karunungan o sa isang tahimik na kapayapaan. Sa puso mong nagbibigay linaw kahit hindi pa malinaw ang lahat. Kaya ngayong gabi, bago ka tuluyang makatulog, huminto ka sandali at sabihin mo ang dalawang makapangyarihang salitang ito. Gabayan mo ako. Dali mo sa kanya ang iyong pag-asa, pag-aalinlangan, mga desisyon. Hayaan mo ang kanyang karunungan ang pumalit sa iyong pag-alala-alala. Hayaan mo ang kanyang gabay, ang tumahimik sa iyong mga takot. At hayaan mo ang kanyang kapayapaan, ang pumuno sa puwang mong kung saan dati ay may pangamba. Mahalaga sa Diyos ang bawat detalye ng iyong paglalakbay. Nalulugod siya sa paggabay sa iyo at sa pagtulong sa iyong maging kung sino ka talagang nilikha niya upang maging wakas
baguhin ang iyong gabi. Baguhin ang iyong buhay. Habang ikahanda mong ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, huminto ka sa dali at pag-isipan ito. Ang bawat gabi ay hindi lang pagtatapos ng mahabang araw. Isa rin itong bagong simula. Isa itong sagradong pagkakataon upang hubugin ang susunod na araw sa pamamagitan ng makabuluhang pag-uusap sa Diyos. Isipin mo ang epekto kung gabi-gabi gagawin mong ugali ang pagsabi ng 4 na simpleng panalangin na ito. Salamat, patawarin mo ako, tulungan mo ako, gabayan mo ako. Kapag sinabi mong salamat, sinasanay mo ang iyong puso na mapansin ang kabutihan ng Diyos kahit sa mahirap na panahon. Kapag nung sinabi mong patawarin mo ako, binubuksan mo ang pintuan sa kalayaan. Iniiwan ang pagkakasala at tinatanggap ang biyaya. Kapag sinabi mong tulungan mo ako, pinaalala mo sa sarili mong ang tunay na lakas ay hindi sa pag-aangking ayos ka lang, kundi pagiging totoo sa harap ng Diyos na handang buhatin ang iyong pasan. At kapag bumulong ka, gabayan mo ako. Inahayahan mo ang Diyos ang humakbang sa unahan mo upang bigyan ka ng karunungan at linaw na lampas sa sarili mong pag-unawa. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong mga salita. Ang nais niya ay iyong presensya, ang iyong katapatan at iyong bukas na loob. Bawat gabi ay isang bagong pagkakataong upang muling magtiwala, mamamahinga sa kanyang pag-ibig at hayaang ang kanyang tinig ang maghubog ng iyong buhay. Kaya ngayong gabi, bakit hindi mo subukan? Subukan mo. Sabihin mo ang 4 na mga pangyarihang panalangin ito ng taos-puso. At panoorin mo anong mangyayari kapag binuksan mo ang puso mo sa Diyos gabi-gabi. Matutuklasan mong lumalakas ang iyong pananampalataya, gumagaan ang iyong espiritu at lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos sa napakagandang paraan. Ang kapayapaan, karunungan at kalayaang hinahanap mo. Naghihintay ang mga ito sa mga tahimik na sandali sa pagitan mo at ng Diyos. Naway ang gabing ito ang maging simula ng iyong bagay na tunay na pagbabago ng buhay. Nakikinig siya, malapit siya at sabik siyang makatagpo ka ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Biblia ang sasagot. Thanks for watching and don't forget to subscribe and waiting for more video for watching Biblia ang sasagot. Thank you mga kapatid, brothers and sisters.